By the way, naalala ko lang, hindi ba nagkaroon ng issue sa inyo na hindi ka dapat daw iwasang spokesman ka at the same time prosecutor ka? Ano na yung pinili nyo dyan, Attorney Jay? No, I think na-clarify naman din yon ng spokesperson ng impeachment court. No, it was more of a friendly reminder. In fact, it was directed towards myself and Attorney Poa. No, at sinabi naman na so far we've been careful with our statements, making sure that we won't violate the sub judice rules. More of a friendly reminder na baka moving forward, it may be more difficult for us, no, to not violate the rule, no, lalo na as we get deeper into this trial, no. But so far, no, as you can see, I guess both of us have the same decision, no, si Attorney Poa na to continue, no, exercising these dual roles of acting as private prosecutor and for him, counsel for the respondent, no, and at the same time spokesperson. So walang i-give up sa ngayon? Yes, yes. Okay, good. Sige. Anong asahan for today? Ang magtatanong ay yung mga senator judges na attorney. Pero kung matapos na yon, ready naman yung next ninyong testigo na taga-COA pa rin. Yes, that's correct, Calvin. No? So, we foresee, siguro at the very least, yung direct examination niya nung second witness natin from the COA, masisimulan natin today. No? Sa testimony niya, maalala natin, dun sa sinabi ni Attorney Roderick Wamil, at some point, he left ICFAO. Umabot siya dun sa merong some audit observation memorandum na siya ang nag-draft and na-issue niya. Although sabi niya, merong iba na draft niya pero hindi na siya nakapag-issue. So, dun sa point na umalis na siya, dun naman papasok itong second witness natin. Attorney, kahapon, doon sa naging cross-examination, parang lumalabas doon, wala namang nabulsang pera ang Vice President. Wala namang ni piso na napatunayan na inilagay sa kanyang kaban. Diba? At legal ang pagkakaroon doon. Parang ganun ang emphasize. At legal na meron din namang ang pagkakaroon ng confidential funds. Kasi yung dating VP na binanggit din nila, meron din naman. VP9. VP Binay. Anong sagot po dito ng PROSEC? Sige ho, imahin natin yun, Robert. No? Unang-una, yung dun sa legal naman, meron namang ibang vice presidente na nakatanggap niyan dati. No? Assuming that it's true, no? Currently on record, hindi pa yan, no? Dahil yung napakita lang kahapon, meron daw ng 2014 na bigyan din ng pondo. But sabi nga ni Attorney Wamil, hindi niya alam if it was actually used or it was liquidated kasi wala siya na-encounter na yung liquidation reports nito sa ICFAO. Anyway, assuming na nagkaroon. But that's not the point. Ang point kasi dyan is, hindi naman natin kino-contest dito yung fact na nabigyan nga siya ng confidential funds. Ang pinag-uusapan dito, yung accountability dito sa public funds na to. Ang katanungan dito na kailangan masagot ay, nagamit ba itong daang-daang milyong peso na halaga ng confidential funds para dun sa mga purposes, na exclusive purposes allowed under the joint circular governing this kind of funds, at na liquidate ba ito ng tama? At the end of the day, napatunayan ba na yung sinabi nilang mga beneficiaries or recipients nitong amount, napatunayan ba nila na talagang natanggap nila? Second, about dun sa what you've mentioned na mukhang lumalabas naman na wala naman napunta sa bulsa ng Vice Presidente. At the end of the day, that's a question that will be determined by the impeachment court. But what I can say is, I can direct you to the answer of our witness about this. Sabi niya, maliwanag dun sa joint circular dyan, kapag hindi nakapag-liquidate, yung tao na accountable dito sa public funds na ito, ang presumption under the law dyan, it creates a prima facie evidence na na-misuse yan o used for personal purposes. At ang sabi nga niya, lumalabas na hindi na-liquidate. So, but again, ayaw natin pangunahan. Of course, meron pa rin namang tsansa na makapagpresenta ng sariling ebidensya ang depensa at hindi pa rin naman kami tapos sa pagpresenta namin ng ebidensya namin po. Ano bang dapat malaman ng taong bayan? Kasi ang pinapalabas ka, tinanong ko rin si Jokno kanina nito, ng mga supporters ng Vice President, hindi naman binulsa, hindi nyo naman napakitang ibinulsa eh. Kailangan ba na ibinulsa ng Vice Presidente ang budget niya para mapatunayan na impeachable ang ginawa niya o hindi kailangan umabot doon na fact na hindi niya maayos na na-liquidate at may question sa liquidation ay sapat na para ituring niya na impeachable offense? Tama ko yun, Alvin. Dahil nga, hindi natin kailangan mapakita pa na yung mismong pera yan pumunta sa bulsa niya or bank account niya. Bakit? Ang sagot dyan nandun sa mismong joint circular,
that governs the use and liquidation of confidential funds. Again, ito yung sinabi ng testigo. This is not coming from me. Ito yung sabi ng testigo. At yun ang na-point out niya, no, yung specific provision na kapag hindi ka nakapag-liquidate, ang batas na mismo nagsasabi, prima facie evidence na yan, na misuse mo yan or ginamit mo yan para sa pang sariling kapakanan. O, ibig sabihin nito, ang burden ngayon nandun sa accountable officer para patunayan niya na hindi. No? So, kung hindi siya makakapag-liquidate ng tama, yan na ang presumption ng law. Opo, sige. So ganun pala yung ganun pala ang dapat Hindi isipin naman direkta. Oo, hindi naman direkta. Ano po? Pero may isa pa kasing parang pinsan nitong akusasyon na to. Susunod, yung accumulation naman ng ill-gotten wealth. Kasali yun sa susunod, hindi ho ba? Tama ho yan. Well, actually ngayon, no, ang order of presentation of evidence, pagkatapos ng confidential funds, pupunta muna tayo sa bribery, and then May panghuli bribery pa. yung unexplained wealth. Ayun. So, itong unexplained wealth na to, dito na, no, paukol yung mga nasabpina ng mga BIR documents, bank records, AMLAC records. So far, binigyan pa hanggang August 2013, no, August 13, yung some of the banks to comply dahil naghingi sila ng extension. So sa ngayon, hindi pa namin nakukuha itong mga dokumento na to dahil sinusuri pa, nagkakaroon pa ng inventaryo ang impeachment court. No? After masubmit na lahat, we're looking forward to have the chance to see them, study them, and make sure we'll be able to present them properly. May chismis na mga kumakalat na hindi na itutuloy yung mga bribery na yan. Hanggang dito na lang tayo sa ano ba ngayon, yung sa COA, unliquidated, Confidential funds, yes. Tapos yung dulo. Oo, yung ill-gotten wealth. Ill-gotten wealth. Hindi na ipupursige yung alleged bribery. Totoo ba yun, attorney? Well, we have the option to do that, no? But for now, ang preparations namin, assumption pa rin to present evidence with respect to all of these articles of impeachment. So pinag-aandan pa rin namin kasama yung bribery. But you may not already, you may not pursue yung bribery angle already. Well, option yan na available sa amin, no? Dun sa pre-trial order, ang nakalagay doon, meron naman kaming option o pwedeng pagpalitin. Unahin namin ang unexplained wealth, for example. No? So, all we have to do is inform the impeachment court and the respondent about this. But again, for now, ang direksyon namin, tuloy ang presentation ng evidence para sa lahat ng articles of impeachment. Attorney, doon sa latag na ninyo ngayon for the confidential funds, ang kinumpute na namin kung 3 times a week times 4, 2.5 months tayo para dito sa confidential funds. Mababawasan ba gaya nung naunang article na discussion yung mga witness ninyo para mas mapabilis itong pagdinig? Yes, Robert. No. Well, case-to-case basis talagang nung nature talaga ng testimony ni Attorney Wamil, medyo mabusisi talaga, no. Kailangan ma-explain ng mabuti yung proseso ng liquidation, no, at ano yung mga isa kasi niya nakita natin yung mga lahat ng discrepancies or mga issues na nakita niya dito sa liquidation reports na sinumite both no Office of the Vice President and Department of Education. But maalala din naman natin nung doon naman sa presentasyon ng mga bank managers, mas mabilis naman no yung naging takbo ng paglilitis. So pipilitin pa rin natin no na hindi na ma-exhaust yung entire 30 days na binigay sa atin to present evidence dito ho sa confidential funds. So pipilitin namin hindi na iupo lahat ng witnesses namin dito, no, tulad ng ginawa namin sa threats. Pag na-cover na namin lahat ng mga importanteng elemento dito, lahat ng facts na kailangan namin ma-establish, no, hindi na namin uupo yung ibang witnesses namin. Attorney Jay, ang kulit po kahapon ni Attorney Kapunan, ano? Parang ang dami pong natuwa po sa kanya. Kasi nga numbers, di ba? Tapos biglang eto si Attorney Kapunan. Ayan ba yung mga style lang? Yung pag sinabi mo, in this scam ito eh. O siyempre, mabilis ngayon yung defense. No, strike! Strike of the record. Kasi interjection mo lang yun. Hindi yun conclusion. Pero yung mga ganyan, mga style ba yun, Attorney? No, pero makita naman natin the way that she conducted direct examination, etc. No, yung strategy niya talagang natural sa kanya. No? Natural. Even off-cam. Galing, That's how actually, sa we totoo see lang. her. No? Talagang mukhang yun yung natural talaga niya. Don't answer, huy. At saka yung translation. Ang kulit din ng translation, ha? Sa totoo lang, hindi mo naman kailangan i-translate yun, Attorney Jay, di ba? Panalim, bomba Tinranslate kadal. lahat ng mga na-term doon. Strategy, mga ganun. Ano din naman siguro, yung proper appreciation of the content, pati na din mga kababayan ho natin. So, ano yung Tagalog ba ng irregular, Attorney Jay? I think ang nasabi kahapon, kung di ako nagkakamali, ay hindi pangkaraniwan. Ano? Ayan. What about yung unconscionable?
Hindi yun unconscionable, It's unconscionable. Yun yung emphasis. Ano ba sa Tagalog yun? Kahindik-hindik yata ang sinabi dyan kahapon kung Hindi, ikaw I-remember yung correctly. tinatanong ko, counsel. Do not copy the meaning of the other lawyers, please. So, alam niyo na, Alvin, baka tayo mga subjudice. Kaya Hindi naman. Discussion lang naman ito. Wala naman tayo sa loob ng korte, di ba? Ay, na-define na naman. Tama naman. Oo. Or baka siguro, hindi ka tanggap-tanggap. Ano? Hindi, masyadong Mabait. mild, yung hindi ka tanggap-tanggap. Mas okay yung kahindik-hindik. Oo, Yun ba yung mukhang ginamit yan ni nga, mas Atty. Virgil? eksakto. Kahindik-hindik. Ano? What about karimari-marim? Pwede ba yun? Parang pwede din, sakto din. Mukhang kailangan mo namin mag-consult sa inyo sa susunod na magka-translate kami ng ano. Ay, lokohan lang po ito, ha? For ano lang, discussion lang po, para lang malaymanais din natin at makarelate Yes, sir. ng ating mga kababayan. Napaka-importante ho talaga niyan, Sir Opo, Alvin. opo. Sige, Attorney Jay, ikaw, kailan ka sasalang? Kagaya nung ginawa ni Attorney Kapunan. Saan banda ka sasalang? Hintayin ho natin in the coming weeks. Sabi na, pasensya na ho kayo. But again, when it comes to particular assignments, no, ng mga councils, we can't disclose. Relevance?